yung presidente, no, once elected, dapat wala na siyang pinipiling allies eh. Ang dapat isipin niya, yung kabuuan ng bansa, hindi yung kung sino lang yung tumulong at sino yung lumaban. Wala namang re-election yung presidente sa atin eh. So bakit kailangan mamili ka pa ng tutulungan? Eh pag naiwan yung ibang bayan, hindi ba ang reflection nun buong bansa rin? Kasi may kasabihan tayo, yung patronage na politics, yan talagang sumisira sa atin kaya hindi tayo maka-usap-usap. When you become president, you're the father of the country and you have to look after each and every Filipino. Yun ang aking tinitingnan. Very clear yung aking vision. Disiplinahin mo yung bureaucracy. Pag sinabi disiplina, kasama na doon yung anti-corruption. Very strong ka sa anti-corruption efforts mo. At the same time, yung ikakalat mo yung resources ng gobyerno papunta sa mga municipalities, sa mga barangays. Sa ganon, sabay-sabay silang mag-iimplementa ng mga projects, livelihood, infrastructure, lahat. Kasi pag maraming projects, yung mga taga-probinsya, mag-uwian yun doon because jobs are available. Yun, alam na alam ko, yun ang makakapag-turn around ng economy ng bansa. Isa lang yung nakikita kong dahilan kung bakit sinasala nila yung pondo sa national government. Gusto nilang nakaluhod sa kanila yung mga local government officials na pwede lang sabihin na sa eleksyon, bibigyan kita, pero huwag mong kalimutan kami sa eleksyon. I've tasted power. Naging chief PNP ko. I was very close to the president. I was very influential. In fact, I was given blanket authority. Confident ako sa sarili ko na alam ko paano mag-handle ng power because I've tasted power. I never abused. Babalikan ko yung tanong mo, handa ba ako maging presidente? Talagang handang-handa.